itel P70 10,000 mAh phone. Ito na ang pinaka-dax na battery. Nare-reviewin ko. 10,000 mAh? Ano to? Power bank? Yung battery kasi laki ng tablet. Mukhang hindi nakala ng power bank. 3 days battery life? Ito na ata ang Motolite ng mga cellphone. Pang matagalan. So last year, gaming phone itel P65. But this time, it's the itel P70, the long-lasting battery phone. Pero mukhang pang gaming pa rin siya. Mega design. itel P70, P for power. P for Pacquiao. Pang matagalan. Sorry. P for Pinyal. Joke lang. Wala ka nalaman. Unbox na natin. I was Vincent. You're watching Unbox Diaries. Ooh. Boom! Joke lang. Actually, ito po yung kanyang cover. Ito po yung actual na boxes and yung 10,000 mAh ay pinagsama pa lang 6,000 mAh at 4,000 mAh na casing. The phone itself is only 6,000 mAh. Pero, ang sabi ni itel, lagi mo ito dapat isusuot yung kanyang casing para 10,000 mAh siya. Uy! 8 gigs of RAM na po siya. 256 gigabytes of internal storage. That is huge. May IP54 water and dust resistance na po siya. Wet and oily touch control pa. Naka-Helio G50 processor. Ultimate. 18 watts fast charging. Nice. Buksan na natin. Ito na po yung phone. Actually guys, napakaangas ng itsura. Mecha design pa rin siya. Color blue. Pero man yan. Underneath, we're getting the jelly case na makapal yung kanyang mga gilid. Color gray. Type-C cable. 18 watts fast charger. SIM ejector pin. And the warranty. itel Power 70 charging case. Ito na po siya. Yung ating... Uy! Ang solid naman ito. May konting weight to it. Siyempre, battery to eh. Tapos... This is the actual phone. Ayan po yung tsura niya. Ganda, grabe, lakas na ting. Mas pinapogi ngayon, matte finish na likod. Now this design is what you call the mecha design. Siyempre, parang pang spaceship. Actually, parang panel lang po siya ng Mobile Suit Gundam. Meron siya color blue at meron pa siya bang colors. Ito na po yun. This time around, mas gusto ko po siya kasi nga, I love matte finish. Mas malinis. Actually, hindi siya fingerprint magnet, so pwede siyang gamitin. Dito pala sa ilalim, meron siyang Type-C na dock. So parang itirahin lang siya sa ilalim. Ay lalagay mo na sa ilalim. Yan. Ay, wow! This, first time ako nakakita ng ganito. Wow! Pag may casing, okay na rin, pogi pa rin. Mataba. Ducks. BBs. Big black case. So ito pa yung 10,000 mAh na cellphone. And yung kanyang camera, oh. Pati yung camera may protection din. Hindi siya parang diretso na babagsak sa floor. Wow, this is not only long-lasting but also very durable. May extra protection pa siya at syempre mabutas-butas yan. Swak na swak para sa kanyang headphone jack, meron siya. The speaker, the microphones, at sa gilid guys, open na open siya. Pero may protection naman siya sa mga corners dito. That is nice. Pero na, the phone itself is quite bulky with the casing. Pero, you will get so much more. Guys, ayan, nag-charge na siya. And all I did was press the power button dito. So, ibig sabihin guys, ito pong casing na to ay power bank na 4,000 mAh. That is so nice. And also designed by itel. Yung nga lang, ang problema ko lang dito is yung kanyang itsura. Kasi guys, ang ganda ng design ng phone. Itong mecha design. Pero kasi it's a choice, no? Ang mahalaga kasi, kapag binili mo tong phone na to, kasama na agad yung 4,000 mAh na power bank. Freebie na rin siya. And you can opt to not use it. Pwedeng ganito lang. Mas magaan siya. 6,000 mAh na. Poging-pogi pa. It's very sleek. Very high-end looking. Marathon power. Ayun ang nakalagay. Marathon power. At wala na siyang pailaw sa likod. Hindi katulad ni itel P65. Kasi hindi naman kailangan yun. At saka mabilis maubos yung battery mo dun. So ito yung tsura niya kapag ginawa mo siya ng ganyan. Naglalaro ka. At ganito naman siya kapag nagpipicture ka ng parang ganyan. Now this casing is not MagSafe. No? Hindi siya yung parang didikit mo likod tapos meron siya magnet yan tapos mag-wireless charge siya. Hindi po siya ganun. It will charge using the USB Type-C dock right here sa ilalim. Pero hindi siya matic, guys. Pagkalagay mo, kailangan mo pa i-turn on dito sa power button yan. Nang parang ganyan. Now because of this, sobrang long-lasting na ng phone mo. It can even last 2 days. Yung nga lang, hindi siya 10,000 mAh by default. Ibig sabihin, kapag naubos na yung battery niya, pwede niya i-charge yung phone mo ng extra 4,000 mAh during the day. That is pretty nice, pero if you decide to use the case, ganito po siya. Malaki siya, medyo mabigat. Para kang lagi merong extra power bank sa likod niya. Pero, ang maganda dito is, nakadikit na siya mismo sa phone. Naka-integrate talaga siya. As a case, hindi siya yung parang power bank na ilalagay mo sa likod, tapos merong kable dyan na ilalagay mo dyan sa ilalim. Hindi siya parang ganon. Basically, it's part of the phone itself. Pwede siya maging stand! Joke lang. Wag guys, wag mo niyong gawin. Teka, para saan to? May jelly case. Pwede natin kung magkasya guys ha. Hindi magkasya.
Hindi na magkasya, guys. Kung ayaw mo yung kanyang battery case or charging case, meron po siyang jelly case dito. Nakasama din sa box. Ang daming freebie pala nito. Oh, wow. That is nice. Grabe naman, sobrang light naman ito. Tapos sobrang nipis din, 7.9mm lang po siya. With the headphone jack. Tapos mukha siyang Samsung din, mecha design lang. It's got the same Samsung camera module design, but syempre yung katawan ay pang gaming. This is the gaming Samsung ko. Joke lang. Naka-punch hole na pala siya sa harapan. Nice. Flat display. By the way, IPS LCD po to. 120Hz refresh rate. Very smooth. Nice one. Saktuhan lang yung brightness up to 700 nits. Pretty cool. So yung display, okay na okay. Walang problema sa AMOLED burn, pang matagalan, at syempre, oil resistant na rin po siya kung oily ang inyong kamay. Ito picture rin sa Facebook, ang smooth ng galawan. Sa YouTube, ito po, it's very exceptional kapag indoors, no? Pagka wala naman siya ng ilaw, it's very bright, very good sa may color, but it's not gonna blow you away. Syempre, kapag gaming, you might want an AMOLED display for better graphics. But for the most part, it will serve you for years. Pero syempre, baka gamitin siya for gaming kasi mo siyang gaming phone. MediaTek Helio G50 Ultimate Processor. Ultimate? Naka-ultimate na 154,000 ang Tutu Ultimate points. Ano ang ibig sabihin nun? The processor is okay lang din. Ito po ay saktuhan lang. It's not gonna blow you away, but for social media, TikTok, YouTube, wala kang problema dito, guys. Pang matagalan talaga siya. I feel na dahil hindi gano'n ka-powerful sa yung processor, talagang they designed this to be very long-lasting. Kasi mga flagship processor, yung mga mid-range, very power-hungry. But this one, naku, kaya siguro matagal maubos yung kanyang battery. Pero nga, Mobile Legends, ito high graphics, high refresh rate, hindi ko na siya ino-ultra, guys. So yun, dahil 150k lang po yung kanyang Antutu benchmark, there are times na medyo nagpa-frame drop siya ng konti kapag marami masyadong nangyayari on screen. Pero for the most part, yung gameplay ay very smooth na. Call of Duty, ito po yung tsura niya. Ito po yung settings. It's not gonna blow you away. But syempre, if you want to play for long hours, ito na po yun. Huwag niyo nang isipin mag-Genshin Impact pa. Pero, by the way, 256GB of internal storage na po siya. That is huge. Marami ka pa ma-install dito. But games is not the most recommended for this one. Siguro Telegram. Kung marami kang zip files sa Telegram, ito na po yun. Manood ng Beld buong araw. Or even 2 days. Non-stop. Hanggang sa mapagod ka. Hanggang sa maubos ang lakas mo. Kaya nga siya P para may power ka ba? Yung camera naman niya is ganito po yung itsura. Saktuan lang. 13 megapixel yung kanyang camera sa likod. Hindi ko alam yung isa. Baka 2MP depth sensor yan. Pero sa harapan naman is 8 megapixel sensor. Ito po yung mga pictures na makuha mo sa kanya. Now, this is an entry-level camera, guys. No? Don't expect too much. Pero if you like the pictures already, then go for it. No? Marami ka pwede mga picture dito. Actually, for assignment, yung blackboard, picture mo, walang problema. Malinaw pa rin siya. Pero kung nag-expect ka ng sobrang professional, sobrang matindi sa low light, hindi po to yun. Yung selfie, meron 0.8x. Yung nga lang smurf ako dito. Blue yung muka. Shot on power 70. Pero may 0.8x that's a nice one. Para pang groovy. Diba? Hinahinitin ng mga tao. 0.8? May 0.8x siya. Wow, diba? Wala man siyang 0.6x sa likod. Pero sa harapan may 0.8x. Finally. That is great. Now, I think yung main use talaga ng phone na to is yung kanyang battery life. For 2 days, meron ka pa rin battery life, guys. Not only all day, but an extra day. Kung nalobat ka dito for 1 day, charge mo na lang siya while wearing your case. Kung nag-outing kayo sa labas, walang outlet for many hours. Guys, this is it. Kung nag-brown out sa inyo, kailangan mo ng pamatagalan. By the way, pag chinarge mo siya dito, it will also charge the casing na rin. Parang nga talaga siyang 10,000 mAh battery. Connect mo dyan, connect mo sa charger, it will charge both. Yung nga lang, medyo matagal mag-charge sila parehas kung ganun nga. Kasi 18 watts fast charging lang po siya. Pero feeling ko worth it siya if magta-travel ka na matagal and you don't have a power source near you. Pero yun, outing, brown out, matagal ka sa CR, ito na yun. Sa airplane, pwede siya sa airplane, guys. Hindi nila alam na power bank to. Hindi pwede siya sa power bank. 4,000 mAh na naman. At tinesting ko pa siya further, no? Itong charger na to, kunwari, 100% ka, tapos gumagamit ka everyday, kapag ka 80% ka na lang, pwede mong i-on yung kanyang power sa likod, para nag-charge na siya kahit 80% pa lang. So meaning, pwede mo i-charge yung phone mo anywhere, anytime. Pero hindi siya automatic ha, kailangan mo i-click yung button dito. Tsaka meron siyang automatic feature kapag ka full charge na siya, mamatay siya. That's a great thing. Para hindi sumabog yung battery mo or magkaroon ng problema, yung battery health mo in the long run. ITEL P70. Magkano na ito? The ITEL P70 is now only yung 4128, 5,099 pesos lang. Yung 4256 naman, 5,699 lang. Pero guys, sa TikTok, 4128, 4,299 lang po, early bird price lang. Tapos yung early bird naman ng 256 ay only 4,700 pesos. Only on TikTok Shop. Abangan sa live ni ITEL, April 28. Grabe ang mura naman ito. This is incredibly
mura for what it provides you. Wait lang. Yun po yung price ng ng phone na. Not sure kung kasama to with the box lagi or sold separately, pero ayun na po siya. Pero sa unboxing natin kasama siya. Sana lang true for lahat yon. So what do you think? Are you gonna buy this ITEL P70? 10,000 milliampere phone? I think maganda siyang pang second phone, guys. Kung meron ka main phone dyan, gusto mo ng something na matagal maubos yung battery, or pwede mong pang regalo sa friend mo, sa family mo, na hindi sila madidismaya kasi nga, ang tagal maubos ng battery, they will be impressed with this phone. And I'm pretty sure you will be as well if battery ang hinanap mo. Pero kung hindi ito yung hanap mo, kung gusto mo lang nasaktuhan na 6,000 mAh lang, pero pang gaming talaga, I have something else for you. Mag-subscribe ka lang, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. Sabihin sa inyo watching Unbox Diaries. Ooh.